Isang napakalaking historical event ang pangyayaring ito na ginawa ng mga Iglesia ni Cristo. Nakita ang pagkakaisa, magkakaiba man ng probinsya, magkakaiba man ng lahi at lingwahe, magkaiba-iba man ang dako ng pinuntahan, makikita ang pagkakaisa ng mga Iglesia ni Cristo. Ganyan kasulido ang pagkakaisa ng mga Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan ng ating bansa, para tayo ay magkaisa, magkasundo para sa ating bayan, para sa mamamayan, at para na rin sa ikaluunlad ng sambahayan ng Pilipino. Kay gandang pagmasdan ang ganitong nakikitang pagkakaisa ng mga Iglesia ni Cristo. Ito naway magsilbing gabay sa sino mang namiminuno sa ating bayan at tularan ng ganitong pagkakaisa. Pagkakaisa para sa bayan, hindi para magkanya-kanya. Ito ang isinisigaw ng mga kapatid ng mga Iglesia ni Cristo. Magkasundo! Magkaisa! Magkasundo! Ikaw naman. Okay, dito naman. Kailangan mamaya kapag sisigaw tayo, kailangan natin itaas ang ating mga placards. Okay, simulan natin. Magkaisa! Magkasundo! Magkasundo! Magkaisa! Magkaisa! Magkasundo! Magkasundo! Magkaisa! Okay, for the final round. Dapat kailangan buong puso, kailangan talagang malakas pa sa malakas at kailangan natin taas. Ito ano man yung mga dapat. Pinangan niya na kami sa isa. Baba! Bising ka na! Magkaisa! Magkasundo! Magkasundo! Magkaisa! Magkaisa! Magkasundo! Tugaw mo sa May paya mo na lang yan. ito, lupak sa Meron na. Ang dami namin dito mga kapatid. Mamaya po ay sisimulan namin ang pinagmumukha ng ating pagiging program. Magkaisa, magkasundo. Magkasundo, magkaisa. Ilagay sa kanan ng dibdib. Aawit po ng lupang hinirang. Awit po tayo mga kapatid. Ayun na. Sa
Tayo po ay nagkakaisa at mapayapa na nagsama-sama ngayon dito sa iisang layunin. Ipahayag ang ating pakikiisa sa sambayanang Pilipino. Ano po ang nais nating ipakita sa milyon-milyong mga kababayan natin sa buong kapuluan? Gusto nating ipakita na kaysa nila tayo at handa tayong isatini ang kanilang damdamin at mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Sapagkat naniniwala tayo na ang kapayapaan ng pagkakaisa ay kailangan at mahalaga sa pag-unlad ng ating bansa. Ano ang gusto po nating iparating? Sa mga namumuno sa ating gobyerno, gusto nating ipaalam sa kanila na inaasam po natin ang mabuti at ang epektibong pamamahala sang-ayon sa mga ninanais, pinapangarap at totoong kailangan natin mga mamamayang naghalal sa kanila sa kanilang tungkulin at batay na rin sa kanilang ipinangako noong nakaraang eleksyon. Hindi lamang tayo na narito sa Quirino Stadium sa bayan ng Bantay at Bigan City, Ilocos Sur ang nagtitipon alang-alang sa kapayapaan at pagkakaisa. Kagaya po ng alam nating lahat, ito ay isinasagawa o ang ating isinasagawang National Rally for Peace ay pambuong kapuluan. Kasabay po natin nagkakatipon ang napakakapal na bilang ng mga kababayan at mga kapatid natin sa 12 pandako. 4 pandako dito sa Luzon at 4 na dako sa Kabisayaan at sa Mindanao. Hindi lamang lumabas sa mga lansangan para magpahayag ng pakikiisa para sa kapayapaan at kapakanan ng ating bansa. Marami po sa ating mga kababayan ang nakikiisa rin sa paraang nanonood sila sa kanilang telebisyon, sa kanilang computer monitor, sa cellphone o sa anumang gadget na ginagamit po nila. Maraming salamat po sa kanilang suporta. At hindi lamang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang nagkakaisang sumama rito. Marami pang ibang grupo at samahan ng mga kababayan nating Pilipino ang kasama sa mapayapang pagtitipon ito. Kaisa natin sila na nagsusulong ng pambansang kapayapaan at pagkakaisa. Bagaman may kani-kanyang opinyon ang iba't ibang tao sa isang partikular na isyu sa buhay o iba't iba man ang ating kaugnayan sa buhay o interes, subalit sa layuning ipagmalasakit ang kapayapaan, kapakanan at kaunlaran ng ating bansa, tayong lahat ay nagkakaisa. Karapatan po natin na mga mamamayan ang ganitong pagkilos na protektado ng ating saligang batas. Nagkakaisa tayo ng damdamin at isipan na isagawa ito. Inuulit po namin ng
may kapayapaan at pagkakaisa. Ito'y para sa kapakanan ng nakararami at ng kabuuan ng ating bansa. Ano po ang hangad natin na ibunga ng pagkilos natin ito? Hindi lamang ang magtulungan ang mga leader ng ating gobyerno, kundi ang pagtuunan nila ng pansin ang kapakanan ng ating bansa sa ikalulutas ng mga problemang kinakaharap ng ating mahihirap na mga kababayan na pinalalapa ng korupsyon, mga kalamidad, kriminalidad at bangayang pampolitika at iba pa. Ang mga ito ang dapat ay pagsikapang bakahin ng ating pamahalaan. Kaya ang sinusuportahan natin ay ang pagkakasundo, hindi ang bangayan, bintangan at sariling interes. Okay na? Ang nais po natin ay ipagpauna ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga kapakanan at ikabubuti ng mas nakararami bago ang pamumulitika. Hello? Gusto po natin iparinig sa mga nasa pamahalaan ang damdamin ng sambayanan. Gising kami. Hinihintay namin ang paglilingkod ninyo sa kapakanan namin mga simpleng Pilipino. Hindi ang pagsusulong ng mga bagay na hindi makagagaan sa buhay ng mga kababayan natin. Mamaya ay higit pang lilinawin ng mga kasama nating magsasalita ang nagkakaisang layunin natin. Kaya tayo ay payapang nagkakatipon-tipon ngayon. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mamamayang Pilipino! Ang kasunod po na magiging tagapagsalita natin ay ang kapatid na El Ihibro. Maraming salamat po. Ang susunod po na magsasalita. Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon mula po sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang mga relihiyon, iba't iba po ang mga samahan at mga sangay ng lipunan. Nagkakaisa po tayo ngayon, mga kababayan, para po isagawa ang isang mapayapang pagkilos. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Mga kababayan, narinig po ninyo at napanood ang pahayag ng ating Pangulo. Naniniwala po kami na ang opinyong ito ay para po sa kapakanan ng bansa at ng sambayanang Pilipino. Ba kayong lahat?
Kayo po, okay lang? Mga kapatid at mga kababayan, malinaw po nating narinig sa pagbungad na pananalita ng kapatid na Edwin Sabala ang pinakalayunin ng malakihang pagkilos na ating sama-samang isinasagawa sa araw na ito. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at magkakaisang Pilipinas. Kaugnay nito, binanggit din po ang ating kagustuhan na ipaalam sa mga opisyales ng ating pamahalaan ang ninanais at pinapangarap na maayos at epektibong paglilingkod at paglutas sa lumalalang kahirapan na pinalubhaban ng katiwalian at korupsyon, kapital, kriminalidad, pangayang pampolitika at iba pa. Kinikilala po nating lahat na nagkakatipon ngayon pagkaisa, kapayapaan at pagkasundo lamang natin makakamit ang hinahangad na pagunlad at pagsulong ng ating bansa.